Isinasailalim na po sa forensic examination ang mga armas na nasamsam sa compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Teves na sinalakay ng otoridad. Handa naman daw sumagot si dating Governor Teves sa mga katanungang ipinupukol sa kanya. At yan po ang sanib puwersang tinutukan ni Rafi Tima at Chino Gaston. Sa dami ng mga armas, bala at pampasabog na nakuha mula sa compound na pag-aari ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves, naniniwala ang Interior Department na may private armed group ng sangkot dito. Sinong gagamit niyan? Isipin natin at bakit hinukay ng malalim. It will be used for future, di ba? Purposes. Ganun kasimple ito eh. Isa sa ilalim daw ng PNP ang mga baril sa forensic examination para matukoy kung ginamit ito sa iba pang krimen. Dahil sa mga armas, lumalakas anya ang ebidensya laban sa mga utak ng pagpatay kay Governor Roel Digamo. Hindi lamang yung testimony importante forensic. Ang forensic yung mga ebidensya. Ayan, nasa harap ninyo. Napakarami at hindi pa yan. Hindi lang namin dinala dito yung IED. Muli ring ipinanawagan ng pagsuko ng mga mastermind, sabay himok sa ibang sangkot na makipagtulungan. He's a devil, demonyo yan. Baka kung anong gawin sa inyo. Tulungan nyo lang gobyerno, sumuko na rin kayo. Posibleng may mga kasunod pa raw na raid na isasagawa ang PNP para mahanap ang iba pang mga nakatagong armas ng grupong sangkot sa pagpatay kay Governor Digamo. Oras na makakita ng iba pang ebidensya at formal na makasuhan ang mga utak sa krimen. Magpapatuloy na rin daw ang task force sa Interpol para mahanap ang mga suspect, magtago man sila sa ibang bansa. Sa ngayon ay nirerekomenda pa lang ng Justice Department ang paghahain ng 9 counts of murder charges laban sa 6 na isinasangkot sa pagpatay kay Digamo. Hindi raw bababa sa 2 ang nakikita ng Department of Justice na mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Nang tanungin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kung nakokontak ba ang mga pinaghihinalaan o kaya itinuturing nilang mastermind. They can be contacted, I think. Meron nga yung isa para nag-text sa akin last week. Congressman Teves texted me. I think they're considered, they're being considered as masterminds, but I don't know yet. I have to get it from the panel of prosecutors. But right now, the way it's progressing, that's the direction we're heading to. Sabi rin ni Remulla, ibinunyag ng isang sumukong sospek na ginamit ng grupong pumatay kay Digamo ang isang bahay sa loob ng sugar mill compound sa bayan ng Santa Catalina na pagmamay-ari umano ng kapatid ni Congressman Teves na si dating Governor Henry Teves. Noong Biyernes, ni-raid ng PNP-CIDG ang compound kung saan nakuha ang iba't ibang uri ng unlicensed umanong firearms, mga bala at explosives. May mga improvised explosive device ring nakuha. Sa isang text message, sinabi ni Henry Teves na handa raw siyang humarap upang sagutin ang mga katanungan sa kanya. Magiging transparent din daw siya kaugnay sa kanyang mga naging komunikasyon na transaksyon. Nananawagan naman ang abogado ni Congressman Teves kay Remulla. File the case para tapos na so we can defend ourselves. Kasi sa ganito, we cannot defend ourselves eh. Huwag na sanang magsalita kung hindi pa sigurado. Sa isang sulat, umapila rin sila sa House Committee on Ethics na bawiin na ang suspensyon laban sa kongresista. Hindi naman nila nakakaapekto sa integridad at reputasyon ng House of Representatives ang pagmamatigas nitong hindi umuwi ng bansa dahil sa banta sa kanyang buhay. Chino Gaston, nakatutok. At ako si Rafi Tima. Nakatutok kami 24 oras. Samantala, natanggap na raw ng Kamara ang sulat ng abogado ni Congressman Teves. Ang kanya namang kapatid na si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves sinabi sa isang radio program na hindi raw nakapag-renew ng license to own and possess firearms ang kanyang mga security officer. Sinabihan na raw niya ang mga tauhan na magpalit ng ahensya na kompleto ang lisensya.